Magandang araw po sa inyo lahat na nakikinig sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos sa araw na ito. At patuloy ko pong dalangin na sa oras na ito ay nasa mabuti po kayong kalagayan at nararanasan niyo ang paggalinga ng ating Panginoon sa krisis na ating pinagdaraanan. Ang buhay nga po natin ay masasabi nating parang isang biyahe. At sa ating pagbiyahe, meron tayong mga tanawing makikita na maaring maganda at nai-enjoy natin ang ating paglalakbay. Subalit, may mga pasahero na maaring natutuwa, nasisiyahan sa mga nararanasan, pero may mga iba ring mga pasahero na maaring nalalaktawan ang mga bagay na maaring makita nila sa mga tanawin. Maaring sila ay busy sa ibang mga bagay o kaya naman ay nakatulog sa biyahe. Nakalulungkot kapag tinapik ka na lang ng konduktor at sasabihin, nasa terminal na po tayo at magugulat ka na lang na tapos na ang biyahe. Ganon din ang ating pong makikita sa buhay natin. Katulad po ng mga topic natin noong nakaraan na ating pong naibahagi na kung malalampasan man natin itong pandemic situation na ito, maaaring ito ay magdulot sa atin ng pagbabago. Pero may mga tao din na wala itong may dudulot na pagbabago at sayang naman kung sakaling ganoon ang mangyayari. Maaaring ang karanasan ay katulad ng ganito. Nandoon ang kahirapan, nandoon na natuto at kung matapos man ang krisis, merong pagbabago. Maaring sa ibang tao naman, nandun ang nahirapan, nagreklamo, at pagkatapos ng krisis ay nagbalik lang sa dati. Masaya dahil wala ng problema pero walang pagbabagong nangyari. Maganda ang sinabi ni C.S. Lewis na sinabi niyang God whispers to us in our pleasures, He speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is His megaphone to rouse a deaf world. Yan po ay napakagandang sinabi ni C.S. Lewis. Ibig sabihin, sa ating mga kasiyahan, may binubulong ang Diyos. Sa ating konsensya, may nangungusap na Diyos. Sa mga kahirapan, ito ay sigaw ng Diyos, panawagan upang magising ang natutulog na mundo. Sadyang may mga bagay na ginagamit ang Diyos upang ang mga tao ay magising, magbalik loob, at mapag-isipan ng mga bagay na mahalaga. Kahit sino man o kakilala natin na maaring taong palabiro, tila ba walang kaseryosohan sa buhay, napapaisip kapag merong nangyayaring matinding karanasan. Tayo, magandang itanong sa atin sarili, ano po ang mga naiisip natin? Ano po ang kalooban natin sa loob nitong nakaraang buwan? Halos 3 milyon tao na ang naapektuhan ng COVID-19. Napapaisip ka ba? Halos ang namatay ay aabot na sa 200,000. Napapaisip ka ba? Paano kung tayo o isang malapit sa ating buhay ang tamaan ng virus na ito? Napapaisip ka ba? Kung nakikita mo yung kahirapan at kakulangan sa ating mga pangangailangan, napapaisip ka ba? Ating makikita na may mga bagay na sadyang nangyayari na tila nag-iimbita sa ating mag-isip o magsuri sa ating kalagayan. Dahil kapag ayos ang lahat, kadalasan mas lalo tayong nakakalimot sa mga bagay na higit na mahalaga. What if kung meron ka na lang 1 linggo para mabuhay? Ano ang mga bagay na gagawin mo? Ano po ang mga bagay na uunahin natin? Dito natin makikita na ating mga choices ang magpapakita ng ating mga priority. Meron po akong nalaman na may isang tatay na isinugod sa Philippine Heart Center dahil nagkaroon ng heart attack. Pinatawag ang lahat ng kanyang mga anak, lalo na yung mga anak doon sa una niyang asawa. Madali ang umuwi ang mga magkakapatid, ang iba ay galing pa sa abroad. Subalit ang nakalulungkot na eksena ay hindi na nila naabutang buhay ang kanilang tatay. Ang sinabi sa kanila na bilin ay humihingi siya ng kapatawaran, lalo na sa kanyang mga anak. Nakalulungkot isipin na gagawin ang tamang bagay kung kailan huli na. Naiisip nating iprioridad ang mga mahalagang bagay kung kailan nauubos na ang ating panahon. Katulad natin, minsan gagawin natin ang tama kung kailan huli na ang lahat. O kaya kapag wala ng pagkakataon. Huwag nating hahayaan na maubusan tayo ng oras at dapat gawin natin ang tama habang meron pa tayong buhay na pinapahiram sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang mga kalamidad at krisis sa buhay, bagamat nakaka-stress, pero kung ito ang magpapamulat sa atin para magbalik loob sa Diyos, pwede siyang maging pagpapala. Naalala ko yung kwento ng prodigal son. Matapos niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin sa buhay. Magsaya, mag-inom, maglustay sa kasiyahan sa buhay dahil gusto niya. At ito ang alam niya makapagbibigay saya sa kanya. 2 bagay ang nagtulak sa kanya para magsuri at mag-isip. Una,
naubos ang lahat ng nasa bulsa niya. Lahat ng kayamanan niya. Ikalawa, nagkaroon ng matinding kahirapan sa lugar kung saan siya naroon. Sabi po sa Luke 15:17, "But when he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired men have more than enough bread, but I am dying here with hunger?'" Sa Tagalog, doon sa ginamit na word na he came to his senses, ang sabi ay napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Or mas akmang kataga ay nagising sa katotohanan. Ito po ang mga bagay na dapat maranasan natin o bihira natin gawin, ang magising sa katotohanan. Kaya napakagandang epekto sa atin ng mga kahirapan dahil nagtutulak ito sa atin para lubusang magsuri at mag-isip. Ang isa sa epekto ng kanyang pag-iisip ay makikita natin sa verse 18. Ang sabi niya, "Babalik ako sa kanya at sasabihin, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila." Dahil siya ay nakapagsuri, nakapag-isip, merong kasunod na pagtutuwid sa nagawang pagkakamali. May paglayo, pero may pagbalik. May pagkakamali, pero may pag-amin at paghingi ng tawad. May pagmamataas noon, pero ngayon may pagpapakumbaba. May pagwawaldas, pero ngayon ay may pagpapahalaga. Mga bagay na hindi mangyayari kung hindi meron munang magaganap na kahirapan sa kanyang buhay. Kaya may mga bagay na naganap sa kanyang puso. Ang karanasan niyang mahirap, ang naging susi upang maging pakinabang ang krisis na kanyang pinagdaraanan. Kaya pag meron ding krisis sa ating buhay, meron din naman tayong pagpipilian. Ano ang iyong hihilingin? Ang maging madali ang lahat? O ang maging matatag sa kabila ng lahat? Ang maging komportable? O magkaroon ng katatagan? Magkaroon ng kasiyahan? O magkaroon ng kabanalan? Sabi nila, ang sakit sa puso ay traidor. Biglaan na lang kapag umaatake. Spiritually, may katotohanan din ng ganito. Delikado ang sakit na espiritual sa ating puso dahil wala siyang sinasabing sintomas. Kapag walang sintomas ang isang sakit, nasa isip mo, normal pa at maayos pa. Pero sa totoo, ito ang delikado. Kasi ang isang problema sa ating puso, mandaraya. Hindi niya sinasabi sa atin ang totoong problema. Kaya kapag ang isang karamdaman ay walang sintomas, mahirap gamutin. Sinabi sa aklat ng Jeremiah, chapter 17, verse 9, "The heart is deceitful above all things and desperately sick." Sinasabi doon, hindi lamang pala may sakit, kundi isa ring mandaraya ang ating puso. Ang isang pandaraya na kanyang ginagawa sa atin ay sasabihin niyang wala tayong pangangailangan, wala tayong sakit. Kaya wala kang gagawing pag-aayos, walang pagmamadali, walang pagkataranta dahil walang pangangailangang nakikita. Para kang pumunta sa isang doktor dahil may nararamdaman kang kakaiba at sasabihin mo, ito po ang nararamdaman ko. Pagtingin ng doktor sa mga laboratory results, sasabihin sa iyo, normal naman pala ang lahat, wala kang karamdaman. Sa totoo, sa imbis na makabuti, mas lalo itong makakasama. Isang magandang paalala ang binanggit ng aklat ng Ecclesiastes chapter 7 at doon sa verse 2 ay sinabing, "It is better to go to a funeral than to a party. We all must die. And everyone living should think about this. Sorrow is better than laughter, and sadness has a good influence on you. A wise person thinks about death, but a fool thinks only about having a good time." Dito makikita natin meron ding dalawang kategorya. Meron sinasabing funeral at meron ding party. Sorrow or laughter. Death o yung good time. Sa dalawang taong ito ay makikita natin ang isa ay wise, ang isa ay sinasabing fool. Kaya sa gitna ng krisis na ito, alin ang mas matimbang na pipiliin natin? Ang gusto ba nating makita ay ang comfort o ang character? Ang sasabihin sa atin ng ibang tao o ang sasabihin ng Diyos sa ating buhay? Mahalagang makita natin ang ating pagpipilian. Tayo ba ay naghahangad na maging joyous or maging righteous? Sa gitna ng mga krisis na katulad nito, ang hahanapin ba natin ay happiness or ang ating mas hahangarin ay holiness? Maganda natin pag-isipan na masama po bang maging masaya? Is it wrong to pursue happiness? Malibang pangarapin natin sa ating buhay na luligaya. Ang sagot po ay
Hindi mali na gustuhin nating sumaya. Pero ang mas tamang tanong ay saan mo hinahanap ang kasiyahan? Maraming tao hinahanap ang saya sa pagkakaroon ng magandang career or goals sa buhay. Tulad na makagraduate, ma-recognize, maging sikat, maging trending, o maging viral. Nagkakaroon ng kasiyahan sa mga bagay na yon. Ang ibang tao ngayon ay hinahanap naman ng kasiyahan sa kanilang relationships. Minsan sinasabi nila na magiging masaya lang ako kapag naging kami nung pinapangarap kong tao. May mga tao na ang kasiyahan nila ay maaaring nakabatay sa kapaligiran or environment. Nagngangarap na magkaroon ng pollution-free or drug-free or zero crime o kaya ay mga mababait na kapitbahay. May mga tao naman na ang kasiyahan ay nakaugnay sa kanilang karanasan or enjoyment. Makapunta rito, ma-experience ang ganoon, magkaroon ng mahabang bakasyon. Mga bagay na gustong ma-experience. May mga ibang tao naman ang kasiyahan ay nakakonekta doon sa kanilang security sa buhay. Minsan sinasabi nila, magiging masaya lang ako kapag nakita ko na yung mga anak ko na nakapagtapos. O kaya mayroon ng mga maayos na pamumuhay. Hindi naman totaling mali ang mga ganitong bagay. Minsan nga, ang pagkakaroon ng kasiyahan ay nagiging batayan pa ng maling decision making. Minsan may maririnig tayong prinsipyo na kung saan ka masaya, yun ang gawin mo. Minsan, ang mali ay nagiging tama kapag idinadaan sa paramihan ng may gusto. Katulad po sa mga ibang bansa na ang abortion ay mas marami ang bumoto na gawin itong legal. Pero hindi dahil marami ang may gusto ay nagkakaroon ng pagiging tama. Dahil alam natin, hindi lahat ng saya ay tama. Marami mga tao inuubos ang panahon sa kanilang buhay, kakahabol sa mga maling bagay. Kakahabol sa pangarap sa buhay. Maaaring maganda naman ang motibo. Pero pagdating sa dulo, ganun lang rin naman pala. Mapapansin po natin na uubos ang ating panahon sa buhay at pagdating sa dulo, hindi ka rin lubos na masaya. Dahil ang mas malaking problema na dapat nating itanong palagi, saan mo hinahanap ang tunay na saya? May mga tao, or katulad natin, na hindi talaga lubos masaya. Minsan naitanong ba natin, bakit nga ba hindi lubos nagiging masaya ang isang tao? Ang isang katotohanan na makikita natin ay maaring nadadaya tayo ng ating sariling puso or maling akala. Ang mundo ay nag-aalok ng saya pero maling saya. May mga pandarayang kasama. At ang sinabi nga po kanina ng ating talata sa Jeremias, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito ay mandaraya, ito ay walang katulad, ito ay walang lunas, ito ay may kabuluhan. Kung hindi man tayo nadadaya, maaring ang ating spiritual na mata ay nabubulagan. Hindi nakakakita kung ano yung tama sa mali. Katulad ng binanggit sa 2 Corinto chapter 4 verse 4 na sinasabing sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Kung hindi man nadadaya, nabubulag, o maaring ang mas malalim na dahilan ay bilanggo or nakabilanggo. Sinasabi ng salita ng Panginoon sa John chapter 8 verse 34, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Minsan kaya natin nagagawa ang mali ay dahil ang kalikasan natin ang nagdidikta. Yun ang hinahanap natin. Yun ang gusto talaga nating gawin. Kaya maraming tao ang hindi lubos na masaya. Sa kabilang banda, akala ng marami naman ang pagsunod sa Diyos ay maglalayo sa atin sa tunay na saya. Akala ng marami, KJ ang Diyos. Ang dami naman masyadong inuutos. Ang hirap-hirap naman dahil puro utos. Ganon ang tingin sa Diyos. Parang sinasabi nila, ayaw yata akong sumaya ng Diyos. Mga kapatid, maling-mali po ito. Katunayan, ang mga utos ng Diyos ay nagdudulot ng tunay na saya. Sinabi po sa aklat ng awit, 119 verse 111, ang bigay mong mga utos, ang pamanang walang hanggan. Sa puso ko'y palagi na ang dulot ay kagalakan. Ang utos ng Diyos, hindi pabigat sa buhay. Kung may resulta man ito, ito ay saya. Kung ito ay susundin. Kung atin nga lang pong susuriin kahit yung 10 utos, kung nasusunod lang ito ng maraming tao, ang resulta ay malaking kagalakan. Subukan po natin. Sa palagay nyo, kung nasusunod ang 10 utos, ilang mag-asawa kaya ang masaya dahil walang nangangalo niya? Ilan kayang magulang ang nagagalak dahil sila ay ginagalang at sinusunod ng kanilang mga anak? Ilang magkakapitbahay ang masaya dahil walang nag-iimbutan? Or ilang gobyerno at komunidad ang masaya dahil walang patayan, walang nakawan, walang nagsasabi ng
mali or kasinungalingan, walang mga fake news. Napakasaya kung nasusunod ang utos ng Diyos. Nagre-resulta ng kagalakan. Pero sabihin po natin, suriin natin, nasusunod nga ba ng mga tao ang utos ng Diyos sa panahon natin ngayon? Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming tao ang hindi lubos na masaya dahil ang akala nila, ang Diyos ayaw tayong sumaya. Mali po. Ang mga utos ng Diyos ang naglalayo sa atin sa pagdurusa. Para itong boundary, para itong pag lumampas ka, delikado ka. May panganib o trahedyang nagbabanta. Parang katulad sa isang kalsada na may mga warning signs na kung susundin natin ito, malaking chance na hindi tayo madidisgrasya, ang resulta, malaking saya. Pero subukan mong wag sundin, malaking chance na malulungkot ka kapag nadisgrasya ka. Kaya ang batas o ang utos ng Diyos nagdudulot ng ligaya, kagalakan, kasiyahan. Kaya hindi mali ang magnais na sumaya. Ang mali ay kapag hinahanap mo ang kasiyahan na hiwalay o malayo sa Diyos. Binanggit po sa Biblia sa Ecclesiastes chapter 2 verse 25, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Maganda ring paalala sa awit 37 verse 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Napakagandang paalaala ng mga talatang ito. Isa pa ay makikita rin sa Kawikaan chapter 19 verse 23. Ang pagkatakot kay Yahweh ay maghahatid sa buhay, magdudulot ng kasiyahan, maglalayo sa kapahamakan. Kaya sa ating buhay, sa krisis na nagaganap ngayon, magandang pag-isipan natin at suriin ang mga nangyayari. Meron din tayong pagpipilian. Gusto mo ba ng kasiyahan na ang bersyon ay yung inaalok ng mundo na hango sa kadiliman? O ang gusto mo ay yung kasiyahang tunay na inaalok ng Diyos na nagre-resulta mula sa pagsunod sa Kanya or kabanalan? Do you want happiness from evil or happiness as a result of holiness? Maganda ang binanggit ni Thomas Brooks. Isa pong sikat na manunulat, classic book sa kanyang sinulat na Holiness, the Crown and Glory of Christianity. Sabi po niya doon, an absolute fullness of holiness will make an absolute fullness of happiness. When our holiness is perfect, our happiness shall be perfect. And if this were attainable on earth, there would be but little reason for men to long to be in heaven. Para sinasabi niya, kabanalan ang magdudulot ng kabuuang kasiyahan. Absolute fullness, perfect holiness will result to perfect happiness. Kaya kung ang perfect happiness ay talagang makukuha lang natin dito sa mundong ito, maliit ang tsansa na tayo ay magnais pang pumunta sa langit. Kaya maganda ang disenyo ng Diyos sa atin. Dahil ang disenyo ng Diyos kapag nasusunod, nagdudulot naman talaga ng kasiyahan, kagalakan sa ating puso. Katunayan, nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, lahat ng mga bagay, kasama na tayo, sinabi ng Panginoon, it was good. Napakaganda. At noong panahon na iyon, ay meron tayong makikitang kasiyahan dahil ang Diyos ang nasusunod. May protection sila, may provision na galing sa Diyos ng kanyang mga nilikha ay sadyang masaya. Subalit, nagulo ang lahat ng ito. Mula nung ginusto ng tao na sundin ang sarili niya. Ang rules niya ang gusto niyang sundin. Kaya doon nagsimula na masira ang lahat, kasama ng nilikha, kasama na ang kalikasan, kasama na rin yung mga karamdaman at maging mga kalamidad na hanggang ngayon ay ating pong nararanasan. Kaya ang dating maayos at masaya ay nasira at napuno ng pagdurusa. Ang dating malapit ay napalayo na sa Diyos. Kaya ang pagdurusa ay makikita nating ebidensya na merong mali at merong kailangang itama. Ang pagdurusa ay pwede nating isipin na ito ay isang sintomas na merong mas malalang karamdaman sa ating mga puso. Katulad ng alibughang anak, ginamit niya ang pagdurusa para lubusan niyang bigyang panahon at pag-isipan ng kanyang kalagayan. At yung kanyang pagsusuring iyon ang naging daan upang ituwid niya ang kanyang ugnayan sa kanyang ama. Mga kapatid, may virus na higit pang nauna kaysa COVID-19. Ang virus na sinasabi natin ay ang kasalanan. Ito ay walang lunas at walang kayang gawin ng tao para ito ay masolusyonan. Kahit anong teknolohiya sa medisina ang gawin, hindi nito kayang gamutin. Ang kasalanan, ito yung sakit
na talagang ating pong pinakamatinding problema. 100% contamination, 100% fatality, walang lunas, pero ang good news, gumawa ang Diyos ng paraan. Dinalaw tayo mismo ng Diyos. At siya'y nagkatawang tao at ang kanyang dugo ang ipinambayad sa ating pagkataong kontaminado ng kasalanan. Kaya ang solusyon sa kasalanan, kapatawaran. Ang kapatawaran na ito, kapag napasa atin, nagdudulot ito ng katuwiran sa kanyang harapan at sa hukuman ng Diyos. Kaya God's ultimate plan for you and for me is not just to be happy, but to become holy and righteous. Kaya magandang pag-isipan, kung meron mali sa aking ugnayan sa Diyos, how do I make it right? How can I be righteous? The answer, you can. Hindi mo kayang magkaroon ng katuwiran sa iyong sariling kakayanan lamang. Kung ang ating solusyon ay manggagaling lang sa ating sarili, hindi sapat, hindi natin kaya. But only God can make us righteous. Sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him, ito po yung magandang sinabi, we might become the righteousness of God. Hindi nagkasala ang ating Panginoong Jesucristo, ngunit dahil sa atin, ibinilang siyang makasalanan. Nang sa gayon, tayong makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Napakagandang pangako. Isa pa ay makikita natin sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Ang sabi po dito, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. Si Kristo ay namatay, isang matuwid para sa mga hindi matuwid, upang tayo ipanumbalikin sa Diyos. Kaya magandang pag-isipan, anong uri ng kasiyahan ang patuloy mong hahanapin ngayon? Yung alok ng mundo, kasiyahang mabilisan, ginhawa, pero lahat ng ito ay peke at pansamantala at sa huli, ikaw rin ang talo. Or magandang pangarapin, ang kasiyahang produkto ng kabanalan na nagmumula sa isang relasyong inayos, ibinalik ng Diyos, kasiyahang hindi natatapos. Mga kapatid, walang kapantay na kasiyahan na ang dating sirang relasyon ay muling maayos, na ang dating magkalayong kalooban ay muling maglalapit. Sa ating ding mga tahanan, kung meron tayong malalim na tampuhan ng ating mga magulang, minsan ang hirap magkunwari sa loob ng bahay na maayos ang lahat kahit alam mong hindi. Pero natatapos ang lahat ng hirap ng kalooban kapag humakbang tayong itama ang mali. Naayos ang lahat at tayo ay naiiyak sa kaligayahan kapag nagresulta ng tama. Katulad mo at katulad ko, meron tayong sakit. At ang sakit natin, dinadaya tayo ng ating puso na sinasabing maayos naman ako, wala naman akong problema. Pero sinasabi ng Biblia, lahat ay nagkasala, lahat ay walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Iyon ang isang sintomas ng ating mandarayang puso. Pinipilit tayong paniwalaan na wala tayong pangangailangan. Kasama tayo sa hindi maayos ang relasyon sa Diyos. At ang sintomas ay maling akala na maayos tayo sa Kanya. Kaya ang kahirapan na nararanasan ay paraan ng Diyos upang panumbalikin tayo sa Kanya. Mga kapatid, ang tunay na saya ay matatagpuan naman sa Kanya. Ang tunay na saya ay hindi makikita sa pagkawala lang ng problema, kundi nakikita ang saya kapag naranasan mong muli ang Kanyang yakap at ang Kanyang presensya. Katulad ng alibughang anak, pinahintulot ng Diyos na siya ay mahirapan upang magsisi at magising sa katotohanan, upang magsuri at pag-isipan. Ang Kanyang tugon, babalik ako sa aking Ama, at sa Kanyang pagbabalik, ano po ang sumalubong sa Kanya? Mahigpit na yakap ng Kanyang Ama. Ang resulta, malaking kasiyahan. Kasama sa mga talatang iyon na sinabi, ang isang makasalanang nagbalik loob sa Panginoon, libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit. Multiple na kasiyahan. Ano ang hinahanap natin sa gitna ng krisis na ating pinagdaraanan? Ang matapos ng ito, pagkatapos ay akala natin sasaya na ulit dahil wala ng problema.
or gamitin natin ang mga krisis at kahirapan na ito para tayo ay mahubog lalo ng Diyos, papalapit doon sa disenyo na nais siya sa atin. Magkaroon ng ugnayang nanumbalik. Maranasan natin muli ang relasyong maayos sa Panginoon. Tayo ay magbalik loob, tayo ay magsuri. Pag-isipan natin maigi ang mga sitwasyon na pinapahintulot ng Diyos. Sinabi po sa Isaiah 55, verse 6 to 7, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan, manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Isa sa napakagandang dulot ng pagbabalik loob sa Panginoon ay yung kapatawaran ng ating kasalanan, at ang kapatawaran ito, yung pag-alis ng penalty ng ating kasalanan, ay lubos-lubos na kasiyahan sa ating puso. Subalit ito po yung bahagi na gusto ko mas lalo higit na maging malinaw. Pagdating sa Diyos, ang ating pong pagpipilian ay hindi sa pagitan ng happiness o holiness. Dahil sa totoo, pareho po itong ibinibigay ng Diyos sa atin. Because happiness is a product of holiness. Kaya ang ganitong happiness sa Diyos lamang matatagpuan. Hindi dahil holiness ay hindi na masaya. Ang tunay pong saya ay produkto nagbumula sa holiness. Kaya mga kapatid, mas nalulugod ng Diyos sa ating buhay kung sa Diyos tayo'y nasisiyahang tunay. Sa Diyos natin hanapin ang kasiyahan. Hindi lang dahil matapos ang problema, maalis ang pagdurusa, matapos ng lahat ng krisis na ito, akala natin doon lang tayo sasaya. Meron po tayong mas malaking problema. Kaya dapat nating higit na mas nasain ng ating puso. Manumbalik sa Diyos. Magbalik loob. Ayusin ang dapat ayusin. Palalimin ang ating relasyon sa Kanya. Ito po ang dapat nating higit na prioridad. Ito ang dapat nating suriin, pag-isipan, at hakbangin ang ating pong dapat gawin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, we pray for wisdom sa gitna po ng krisis na ito. Nawa, ang pakinabang po nito ay magdulot sa amin ng higit na pagsusuri, pag-iisip sa aming kalagayan, lalo higit sa aming relasyon sa inyo, Panginoon. Lord, correct our heart's desires. Nananalangin po kami na patuloy niyong buksan ang aming mga espiritual na mata at makita po namin ang kakulangan namin sa aming ugnayan sa inyo, Panginoon. Help us also to not to love this world, kundi ang hangarin namin ay yung mga bagay sa kalangitan kasama ka, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, na gamitin mo ang pandemic na ito upang kami ay may remind ng mga bagay na higit na mahalaga sa aming buhay, Panginoon. Help us to make the right decisions. Help us to set the right priorities in our lives. Lord, dalangin po namin sa mga kapatid namin na nakikinig ngayon, na mga kapatid namin dumaranas ng kahirapan ng kanilang kalooban. Kayo po ang maging kagalakan, comfort, Panginoon, kalinga ng aming mga kapatid. Lalo higit do sa aming mga frontliners na talagang nagsasakripisyo upang labanan, Panginoon, at mapababa ang transmission rate, Panginoon, ng mga viruses na ito. Lord, kung may mga kapatid kami kakilala na maaring tinamaan ng COVID-19, ikaw po ang magpagaling sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang panumbalik ng kanilang kalakasan, Panginoon, at gamitin mo rin ito upang mag-glorify ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Na sa kanila pong patuloy na paggaling ay maipatotoo nila kung gaano ka naging kabuti sa kanilang buhay, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ang lahat sa iyo. Ibinabalik ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at God bless us all.